paano nga ba masali? Parang madalit sabi yun ang gustong palabas. Every Para 3 sa years, nagkakaroon ng survey, yung listahanan kung tawagin, kung saan ina-assess Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ito, paano nga ba masali? Parang madalit sabi yun ang gustong palabas. every Para 3 sa years, nagkakaroon ng survey, yung listahanan kung tawagin, kung saan ina-assess, saturation yan. Okay. Pinupuntahan lahat. Para malaman kung sino ba ang poor at non-poor. Ngayon, dahil sa batas na napasa ng Kongreso last year, hindi na DSWD ang gagawa ng listahan. Starting this year to next year, PSA na at ang mga local government units. Philippine Statistics Ang gagamitin na nila yung CBMS or yung Community-Based Monitoring System. Ito ay isang tool kung saan ang mga local government units sa tulong ng PSA ay magpapatakbo na ng survey at doon namin hahanguin yung mga mababahagi sa programa na to. Ito pa yung sekretary, paano ba ito, may pagbabago ba ito? Well, Mike, kanina na pag-usapan natin yung isang trabaho namin, disaster response. Yes. Ngayon, pag-usapan natin naman yung development. Ayan. Maraming tao kasi iniisip yung 4Ps, ayuda yan eh. Quite the contrary, development program yan. Okay. Bakit tinawag na development? May kondisyon yung pagbigay ng ayuda. Kasi pag direct ayuda, social welfare yan. Pero ang 4Ps ay development. Bakit? Ang layunin nito, hindi mabali lang yung kahirapan per se, but mabali ang kahirapan na nasasalin sa anak. Okay. Intergenerational Yun, poverty. Marami kasing nagtataka na ang tagal-tagal na bakit mahirapan ng mga tao dahil alam naman natin ang paghango ng mga kababayan natin mula sa kahirapan, hindi yan mangyari overnight. Yes, Kaya yes. kailangan namumuhunan tayo sa tao. So, habang binibigyan sila ng maximum na 3,500 na tulong pinansyal, kailangan may kondisyon. Una, yung mga bata na anak nila pumapasok Yeah, dapat. makapag-aral. Pangalawa, yung mga health interventions, mga bakuna, dapat kompleto yon. At uma-attend rin sila ng family development sessions kung saan tinuturuan sila ng mga basics kung paano maging maayos ng mga magulang dahil alam naman natin, laganap ng mga problema like Correct, teenage pregnancy, Yan, marami, diba? marami Gadget talaga. abuse. So, itong programa na to, matagal na, flagship program, mga 111 billion ang budget niyan, kalahati ng aming departamento. Laki. May 4.4 million yan na tao sa loob by prescribed by law. But ano ang enhancements sa ilalim ng ating Pangulo? Alam niyo, yung Pangulo natin, hindi naman siya yung tipong masaya na siya dahil may programa, kundi kailangan i-improve. Correct, correct. Una, Nakikita. meron ng panukala na magdagdag ng first 1,000 day grant. Kasi alam niyo yung paggabansot or yung stunting, tayo pa rin ang isa sa bansa sa mundo na may pinakamataas na rate of stunting. Okay. 1/3 ng ating mga kabataan ay stunted. Ibig sabihin, sa problema sinapupunan pa lang, hindi na susubaybayan, kaya pagkaroon ng anak, May problema na. may problema na. Then pagdating sa school, stunted na siya. Yung academic acumen niya na apektuhan dahil yung mental development niya at an early age, hindi nagiging maayos. Yes, So ano ang mangyayari? Sabi ng Pangulo, gusto niya matutukan ng ating mga pregnant, mga buntis, mga nagpapasuso ng mga nanay, Okay. hanggang 2 years old ng bata. Babantayan. So magdadagdag tayo ng first 1,000 days grant para sa mga nanay na bahagi ng 4Ps na pregnant and lactating women. Hindi lang pala trabaho ng Department of Health, pati yung sabihin, trabaho ng doktor, nagiging trabaho na rin yun. Kasi ang stunting hindi lang siya health issue, kundi it's a community issue Yeah, also. okay. Meron kasi mga aspeto na kakulang sa tubig, Yeah. kaya nagkaka-diarrhea, kulang sa early childhood simulation, walang mga daycare center. So, it's a whole of government approach again. Correct. Kaya nga, yan ang unang enhancement na mangyayari sa 4Ps program sa ilalim ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Ang madagdagan ng paggabay sa ating mga pregnant, yung mga buntis, nagpapasuso ng mga nanay, pati yung 0 to 2 na bahagi ng 4Ps program. Okay. Pangalawa, isa pa sa gusto na ipagawa sa amin at ginagawa na fully automate yung system. Yeah. Kasi may mga areas pa nitong programa na to na mano-mano. Kaya tumatagal minsan yung pagbigay ng grants. So, ngayon, pinag-aaralan natin kung paano ma-fully automate yung buong sistema. Okay. Well, ito related ng tanong tungkol sa listahan kung nababago ba ito. Ngayon, ang tanong ko pang isa dyan, pahabol ko lang, Secretary. Namomonitor ba niyo yung maaaring may paglabag, violations, hindi nakakasunod dun sa
layunin ng 4Ps. Sinasabi Yes. mo nga, hindi ito ayuda, pagkatapos matanggap mo, tapos na, hindi kailangan may development. Anong Kasi meron violation? tayong mga city link Ayan. at municipal link, mga social workers to. Meron pa tayong mga social welfare assistants na nakakalat sa buong bansa Monitor who are yan. tasked to do case management. Ayan. Ang trabaho ng DSWD kasi case management. Yes, So talagang meron tayong mga nahuhuli na hindi nagko-comply. And all in all, this year, we're looking at around 300,000 nagagraduate rin sa programa. Ibig sabihin na case manage natin yung iba na maganda na yung antas ng buhay at pwede na silang pag-graduate. Para yung mga ibang nag-aantay na makasama sa programa, pwede naman natin Actually, nagtatanong ko, alam ko maraming nakapila sekretary na masama dyan sa kung ilang milyon ang tinutulungan niya sa 4Ps. May pag-asa rin silang masama. Yes, kasi Okay. this August, we're looking at around 300,000 na nag-graduate mula sa programa. Ayun, so pag may nagtapos, may nag-graduate, may papasok. Itong programa may to bago. may mga kwento ng tagumpay to. May recently, may mga bar top notchers na ang okay. kanilang mga magulang ay naging 4Ps beneficiary. At kung hindi dahil sa 4Ps, baka hindi nila naabot yung antas nila. Mike, matagal pa, sabi nga ng mga eksperto, it will take a couple more years to say na tagumpay ang programa. Pero yung mga initial signs nandun na nababali natin maski papano ang kahirapang na isasalin mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Well, pero ang isang malaking tulong dyan, dahil siyempre, nandyan po kayo, pero mahalaga kung gumaganda ang ekonomiya natin, at sa ngayon, mukhang positive naman, may mga foreign investor dumarating, so makakapag-create ng trabaho, business, hanap buhay, makakatulong ito. Mike, malaki. alam mo, whole of government approach. Yes. Ang plano ng ating pamahalaan, ang ating Pangulo, ang vision niya, by the time he steps down, single digit na ang poverty rate. Wow. Nasa 19% tayo, hovering at 18. So, importante na habang lumilikha ng trabaho ang ating economic team, nanghihikayat ng mga mamumuhunang negosyante. Economic manager, Importante ang ating mga mamayan kaya sumalo at sumabay sa paglago ng ekonomiya. Mike, ayaw ng Pangulo yung lumaking ekonomiya pero ilan lang ang nakikinabang. Yeah, correct, Kasi hindi correct. inklusibong paglago yun eh. Kaya nga itong mga programa katulad ng 4Ps, itong ilulunsad natin na, o nilulunsad na food stamps program, Yes. lahat to ay pamumuhunan sa taong bayan. Pamumuhunan sa Pilipino, pamumuhunan sa kabataang Pilipino para masigurado nating walang nagugutom at sa paglago ng ekonomiya, handa silang sumalo doon sa mga bagong trabahong malilikha ng ating mga economic managers. Well, itong tanong, may posibilidad ba na mag-increase, madagdagan yung ayudang ito? Well, nakwento ko yung dagdag, Yes, yung yes. para sa mga pregnant at lactating Yes, women yes, natin. Isa sa panganukala pa na isusulong natin, kung di man umabot next year, pero inaprobada ng Presidente, inflation proofing. Okay. Ibig sabihin kasi, yung mga grants na natatanggap nila, nakapako yun sa batas. yes. Pero gusto ng Pangulo, may automatic benchmarking na pag nagkaroon ng inflation, nadadagdagan din yung grants nila. okay, galing. Para hindi nagdi-diminish yung value. So Galing. malamang ang target natin dyan for 2026 na para 2025, we have to amend the law and fix the computations. Ayun. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!